Bago tayo magsimula, pagpasensyahan nyo na po muna yung boses ko kasi medyo paos pa. Kagagaling ko lang din po kasi sa lagnat. Yun lang naman po, simulan na natin. Magandang gabi sa lahat ng nakikinig. Ako si Angelina at hindi ko alam kung dapat ko pa bang ikwento ito. Pero hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot na iniwan ng isang lumang manika na nakuha namin sa surplus shop. Maliit pa ako noon, mga 7 taong gulang, nang isama ko ng nanay ko sa isang surplus shop sa gilid ng palengke. Mahilig siya sa lumang gamit, mga gamit galing Japan, Korea at kung saan saan pa. Ako naman, bata, tuwang-tuwa lang sa mga laruan na nakikita ko sa mga estante. Habang naglalakad kami sa loob, may isang sulok doon na parang hindi masyadong pinapansin. Madilim, tahimik, at amoy luma. Doon ko siya unang nakita. Isang manika. Nakaupo lang siya sa isang lumang kahon. Nakatingin lang diretso sa harap. Kulot ang buhok nito, maputla ang muka, at kahit gasgas na ang pisngi, parang ang linis ng tingin ng mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla ko natigilan. "Gusto mo?" tanong ng nanay ko. Hindi ako agad sumagot. Parang may kung anong humihila sa dibdib ko. Parang ayokong iwan siya doon. Kaya tumango ako. Tapos, binili ni mama. Pag-uwi namin, inilagay ko siya sa tabi ng kama ko. Di ko siya masyadong pinansin nung umpisa. Pero napapansin ko na tuwing tinitignan ko siya, parang laging nakaharap siya sa akin kahit saan ako tumayo sa kwarto. Noong unang gabi, hindi ako makatulog. Naririnig ko lang ang electric fan at katahimikan ng bahay. Pero bandang madaling araw, nagising ako dahil parang may tunog sa gilid ng kama. Parang kahoy na dahan-dahang ginagalaw. Pagdilat ko, nakaupo pa rin siya sa tabi ng kama ko, pero nakaharap na siya sa pintuan. Ang huling tanda ko bago ako matulog, nakaharap siya sa akin. Sinabi ko pa sa nanay ko kinabukasan, pero ngumiti lang siya. "Baka nalipat mo lang," sabi ni nanay. Pero hindi doon natapos. Araw-araw, napapansin namin na nag-iiba ang posisyon ng manika. Minsan nasa sahig, minsan nakatayo sa gilid ng kabinet, minsan nakaharap sa bintana na parang may tinitignan sa labas. Pero isang bagay ang sigurado ako, hindi namin siya ginagalaw. Hanggang sa naging normal na sa amin na magising na lang na iba na ang pwesto niya. Pero mas may lumala pa doon. Isang gabi, nagising ako sa bigat ng hangin sa kwarto. Hindi ko mapaliwanag. Parang sobrang tahimik kahit nakabukas ang fan. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at nakita ko siya. Nakatayo sa paahan ng kama ko. Hindi na nakaupo. Nakatayo. Nakaharap sa akin. Hindi ako gumalaw. Ramdam ko yung lamig sa buong katawan ko. Hindi ako makahinga ng maayos. Ilang segundo lang pero pakiramdam ko, ang tagal nun. Bigla akong sumigaw. Dumating ang nanay at tatay ko. Binuksan ang ilaw. Wala na siya sa paahan ng kama. Nasa upuan ulit siya. Pero ngayon, hindi na naniniwala ang tatay ko sa galaw lang o imahinasyon. At ang sabi niya, kailangan na daw mawala yun. Kinabukasan, dinala nila ang manika sa likod ng bahay. Nilagay sa lumang lata, kasama ang mga papel at tuyong dahon. Tapos sinindihan. Sa una, normal lang. Nasusunog siya, may usok, may amoy plastik at lumang tela. Pero habang lumalaki ang apoy, may narinig kaming mahina. Parang tawa. Hindi yun malinaw, hindi direkta, pero sapat para mapahinto kami lahat. At bigla na lang, nawala ang manika sa gitna ng apoy. As in nawala talaga. Pagkatapos nun, hindi na namin alam kung saan napunta yun. Pero
Makalipas ang ilang araw, bumalik na rin sa normal ang bahay namin. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jumbo, taga Quezon City. Lumaki akong practical mag-isip dahil electrician ang tatay ko at sari-sari store owner naman ang mama ko. Nagsimula lahat nang masira ang lumang refrigerator namin isang mainit na summer. Halos isang linggo kaming walang maayos na paglagyan ng pagkain. Panis agad ang ulam at reklamo ng reklamo ang bunso kong kapatid na si Jenny dahil wala raw malamig na tubig. Sakto namang may bagong dating na Japan surplus appliances sa may Project 8. Ayos dun, mga galing abroad, matitibay pa, sabi ng kapitbahay naming si Mang Ray. Noong Sabado, pumunta kami ni Papa sa surplus store. Pagpasok pa lang namin, naamoy ko na agad yung halo-halong amoy ng kalawang at alikabok. Ang daming washing machine, electric fan, microwave at mga lumang cabinet. Sa pinakandulo, nakita namin yung rep. Mataas yun, kulay dirty white na may bahagyang gasgas sa gilid. Luma na ang itsura, pero maayos pa rin naman daw ayon sa bantay. Binenta niya yun sa murang halaga. Napatingin ako kay Papa. Masyadong mura, bulong ko. Ngumiti lang yung tindero at sinabi nito na wala raw sira yun. Binuksan niya yung rep. Biglang may malamig na hangin na lumabas. Okay pa ang kompresor nito sabi ni Papa habang chinecheck. Habang tinitignan nila, napansin kong may maliit na gasgas sa loob ng freezer. Parang may kumayod gamit ang matulis na bagay. Hindi ko pinansin noon. Tapos binili namin. Pagdating sa bahay, tuwang-tuwa si Mama at sabi niya, ang laki daw, kasya daw lahat. Nang unang linggo, okay naman talaga. Malamig siya. Wala kaming naging problema. Hanggang nagsimula yung tunog. Ang unang nakarinig, si Jenny. Kuya, may umiiyak na baby, sabi niya isang gabi habang nanonood kami ng TV. Napatingin kami sa kanya at sabi ni Mama, guni-guni niya lang yun. Pero narinig ko rin, mahina lang, parang hikbi mula sa kusina. Napatigil ako sa pagkain ng chichirya. Tahimik ang bahay namin noon dahil tulog na si Papa. Tanging electric pan na lang ang maingay. Tapos may narinig ulit ako. Napalingon ako sa kusina. Ma, narinig mo? Biglang natahimik si Mama. Doon ko nakita na namutla yung mukha niya. At sabi niya, parang may bata nga raw. Tumayo ako agad at naglakad papuntang kusina. Habang papalapit ako sa rep, lalong lumilinaw yung iyak. Mahina, pero dire-diretso. Parang batang pagod na pagod kakaiyak. Paglapit ko mismo sa refrigerator, tumigil. Biglang nawala. Kinabahan ako pero pinilit kong magtapang-tapangan. Binuksan ko agad yung rep. Ilaw lang ng rep ang bumungad. Walang kahit ano. Pero sobrang lamig sa loob. Hindi normal. Wala naman sabi ko sa mahinang boses. Simula nun, gabi-gabi na naming naririnig. Minsan madaling araw, minsan alas 12. Minsan, sobrang hina lang na parang nasa malayo. Pero habang tumatagal, parang palapit ng palapit. Isang gabi, nagising ako dahil nauuhaw ako. Mga bandang alas 3 ng madaling araw yun. Madilim na ang buong bahay. Paglabas ko ng kwarto, narinig ko agad. Mas malakas na. Hindi na simpleng hikbi. Talagang batang umiiyak. At naririnig kong nagsasabi ito ng Mama. Kinabahan na ako noon. Nanggagaling yon sa kusina. Pero kahit kinakabahan, dahan-dahan ako naglakad pababa habang hawak ang flashlight ng cellphone ko. Pagdating ko sa dining area, napansin kong bukas ng bahagya yung pinto ng ref. Sigurado akong isinara yon bago kami matulog. Tumutulo rin ng tubig sa sahig. At doon ko narinig
Yung salitang mama mula sa loob, parang batang nakakulong. Nanginginig akong lumapit pa. Bawat takbang ko, parang bumibigat yung dibdib ko. Paglapit ko, naamoy ko yung kakaibang amoy. Biglang lumakas yung iyak. Doon na ako napaatras. Sobrang lakas na parang katabi ko lang. Tapos biglang bumukas ng todo yung rep. Napasigaw ako. Walang laman, pero may malamig na hangin na dumaan sa mukha ko. At doon ko nakita, sa basang sahig sa harap ng rep, may maliit na bakas ng paa. Pangbata, basang-basa, papunta sa sala. Hindi ko na kinaya. Tinawag ko sina mama at papa. Paglabas nila ng kwarto, nakita rin nila yung mga bakas. Namutla si papa. At sabi niya, huwag ko raw tapakan. Isa-isa naming sinundan yung footprints. Mula kusina hanggang sa gitna ng sala. Hanggang sa bigla na lang nawala. Hindi na kami nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan, nagtanong si papa sa surplus store. Pero sarado na raw. Wala na rin yung tendero. Mas lalo kaming kinilabutan nang sinabi ng isang karpintero sa area na dati raw may lumang balita tungkol sa batang nakita sa loob ng sirang refrigerator sa isang abandonadong bahay. Maraming taon na ang nakakalipas. Hindi raw alam kung paano napasok. Hindi ko alam kung konektado yon. Ayoko na ring malaman. Pagkatapos nun, ayaw na namin gamitin yung rep. Kahit hindi na nakasaksak, minsan, naririnig pa rin namin yung mahinang iyak tuwing madaling araw. At minsan, bumubukas mag-isa ang pinto. Isang gabi, habang kumakain kami, dahan-dahang bumukas yung rep, kasabay ng malamig na hangin. Tumingin si Jenny sa akin habang nanginginig. Kuya, gusto niyang lumabas. Kinabukasan nun, hindi na kami nagdalawang isip. Tinawag namin yung mangbobote, tapos binenta namin sa kanya ng sobrang murang halaga para maalis lang sa bahay. Yun lang naman yung kwento ko. Salamat na agad kung mapasama sa mga stories nyo. Hanggang dito na lang po. Salamat. Mahilig talaga ako sa mga lumang gamit. Hindi naman ako kolektor, pero gusto ko ang mga bagay na may kasaysayan. Pakiramdam ko kasi may mga kwento silang dala. Kaya nang minsang napadaan ako sa isang Japan surplus store sa Maynila, may isang bagay na agad na kumuha ng atensyon ko. Isa itong lumang landline phone na kulay dilaw. Kupas na ang mga pindutan nito at may mga gasgas na. Mukha itong ilang dekada nang nakatago sa isang bahay bago napunta sa surplus store. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may humila sa akin para bilhin yun. Mura lang naman ang presyo, kaya kinuha ko na. Pag uwi ko sa apartment, inilagay ko ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala bilang dekorasyon. Hindi ko naman balak gamitin dahil wala naman itong linya at hindi rin nakakonekta sa anumang sistema ng telepono. Isa lang talaga itong palamuti. Lumipas ang halos 2 linggo na walang nangyayari. Tahimik lang ang lahat. Minsan nga nakakalimutan kung may telepono pala sa sala. Hanggang sa isang gabi, bandang alas 12 ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Napadilat agad ako. Naupo ako sa kama at nakinig. Muling umalingaw-ngaw ang tunog. Tunog yun ng lumang telepono. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Madilim ang sala maliban sa kaunting liwanag mula sa ilaw sa labas ng bintana. At doon, tumutunog ang lumang telepono. Nakatitig lang ako rito. Hindi ko agad magawang lumapit. Paulit-ulit na nagre-ring ang telepono na para bang may desperadong taong gustong makausap ako. Alam kong imposible yon. Wala itong linya, wala itong koneksyon, wala itong dahilan para tumunog.
Pero naroon yun, buhay na buhay. Nilapitan ko ito ng dahan-dahan at inangat ang handset. Hello? Static lang ang narinig ko. Mahabang static. Pagkatapos ay may narinig akong mahinang boses ng babae. Nagsasalita siya sa wikang Hapones. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Paulit-ulit lang siya. Parang umiiyak habang nagsasalita. Pagkaraan ng ilang segundo, naputol ang linya. Naiwan akong nakatayo sa sala habang nanlalamig ang buong katawan ko. Kinabukasan, sinubukan kong hanapan ng paliwanag ang nangyari. Baka may sirang piyesa. Pero habang sinusuri ko ang telepono, lalo akong kinilabutan. Putol ang lahat ng kable nito. Hindi lang basta tanggal, sadyang pinutol. Ibig sabihin, wala talaga itong paraan para makatanggap ng tawag. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Ngunit makalipas ang 3 gabi, tumunog ulit ito. Eksaktong 12:00. Sa pagkakataong yun, hindi ko na sinagot. Hinayaan ko muna. Paulit-ulit itong nagre-ring ng halos 1 minuto hanggang sa hindi ko na matiis. Pagtaas ko ng handset, narinig ko ulit ang parehong babae. Tapos naririnig ko rin ang paghihinga niya. Naririnig ko rin ang takot sa kanyang tinig. Paulit-ulit siyang nagsasalita sa parehong salita. Hindi ko pa rin maintindihan, pero ramdam ko ang desperasyon. Bigla kong naisip na i-record ang tawag gamit ang cellphone ko. Inilapit ko ang cellphone sa handset at pinindot ko ang record. Pagkatapos ng ilang segundo, pusa namang naputol ang tawag. Kinabukasan, pinakinggan ko ang recording. Noong una, static lang ang naririnig ko. Pero maya-maya, lumabas ang boses ng babae at may isa pa akong narinig. May isa pang boses sa recording. Hindi ko yun narinig noong mismong tawag. Malalim, paos, parang galing sa isang matandang lalaki. At malinaw na malinaw ang sinabi niya. Tatagalugin ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Huwag mo siyang hayaang makaalis. Agad kong inistop ang audio. Pakiramdam ko, may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. At doon nagsimula ang mas nakakatakot. Tuwing sasapit ang hating gabi, hindi na lang telepono ang problema. May naririnig akong hakbang sa sala. Dahan-dahan, parang may umiikot sa paligid ng mesa kung saan nakapatong ang telepono. Minsan naman ay nagigising ako dahil sa pakiramdam ko may nakatayo sa labas ng kwarto, nakatingin, naghihintay. Pero tuwing bubuksan ko ang pinto, wala akong makita. Pagkatapos nun, binalot ko ang telepono sa makapal na tela. Inilagay ko yun sa kahon at dinala sa isang malayong tambakan ng basura. Hindi ko na yun binenta. Hindi ko na rin ibinigay sa iba. Gusto ko na lang itong maalis sa bahay ko. At pagkatapos nun, naging maayos naman na ang mga sumunod kong gabi. At naging mapayapa na rin ang tulog ko. Yun lang naman po. Salamat. Bago ko lang na-discover tong channel mo, Sir Dave, at dito ko naisipan magbahagi ng karanasan. Ako nga pala si Jared, 23 years old ako noon at bagong lipat sa inuupahan kong maliit na apartment sa Maynila. Mahilig ako sa mga lumang gamit, cassette player, lumang radyo, VHS tapes, kaya tuwing may ekstrang pera ako, tambay ako sa mga Japan surplus. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang saya akong nararamdaman sa mga gamit na parang may sariling kasaysayan. Isang Sabado ng hapon, napadpad ako sa isang surplus shop sa gilid ng highway. Mainit yung panahon nun at kakaiba ang buong tindahan. Habang nag-iikot ako, may napansin akong lumang CRT TV. Makapal lang salamin nito. Medyo kupas na ang itim na frame, pero buo pa naman.
Parang galing dekada 90. Boss, gumagana pa po ba to? Tanong ko sa matandang bantay. Saglit siyang tumingin sa TV bago umiwas ng tingin. Umaandar pa naman. Matagal nang walang bumibili niyan. Mura lang, halos pamigay na. Kaya binili ko agad. Pagdating ko sa apartment, nilinis ko pa ito ng maayos. Ang nostalgic talaga ng dating. Pakiramdam ko, parang bumalik ako sa pagkabata habang pinapanood ko yung static screen at lumang channels. Noong unang gabi, okay naman lahat. Pero pagsapit ng 12:00 ng madaling araw, nagising ako sa malakas na tunog. Parang tunog ng TV na bumukas. Pagmulat ko, nakita kong may ilaw sa sala. Kinabahan agad ako dahil natatandaan kong pinatay ko yon bago ako matulog. Paglabas ko ng kwarto, bumungad sa akin ang TV. Bukas, static lang ang palabas. Yung tunog na nakakairita sa tahimik na gabi. Pinatay ko agad gamit ang remote. Ayaw mamatay. Pinindot ko ulit. Wala pa rin. Kaya nilapitan ko at pinatay ko mismo sa power button. Pagkapindot ko, namatay rin. Akala ko sira lang. Pero bago ako bumalik sa kwarto, ay napansin ako sa screen. Sa gitna ng static, parang may maitim na hugis. Mukhang tao. Mabilis kong iniwas ang tingin ko. Pagod lang to, sabi ko sa sarili ko. Kinabukasan, kuwento ko yun sa tropa kong si Alvin na madalas tumatambay sa apartment ko. Ang ina pre, baka may multo yan, sabi niya. Ulul, luma lang to, sagot ko naman. Pero simula nun, gabi-gabi nang may nangyayari. Eksaktong 12:00, kusang bumubukas ang TV. Minsan, kusang bumubukas ang TV kahit naka-unplug. Doon na talaga ako kinabahan. Isang gabi, sinubukan kong tanggalin mismo sa saksakan bago matulog. Pinicturan ko pa para sigurado akong hindi talaga nakasaksak yun. Pero 12:00 ulit, nagising ako. Paglabas ko ng kwarto, bumukas na naman ang TV. Static na naman. At doon ko unang nakita ng malinaw. May anino ng babae sa screen. Nasa malayo lang siya noon. Halos kapantay lang ng static. Pero kitang kita ko ang mahaba niyang buhok. Nakatayo lang siya. Hindi ako makagalaw. Pakiramdam ko, nanigas ang buong katawan ko habang nakatitig sa screen. Tapos unti-unti, lumalaki ang itsura niya. Parang lumalapit. Biglang nag-flicker ang ilaw ng apartment. Sabay may mahinang tunog. Parang may umiiyak. Doon ako napaatras. Hinugot ko agad ang TV mula sa pagkakasaksak. At sa mismong sandaling hinawakan ko yon, namatay ang screen. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, gusto ko na talagang itapon. Pero pinagtawanan lang ako ng mga tropa ko. At sabi nila, kulang ka lang sa tulog, kaka-cellphone mo yan. Hanggang sa isang gabi, pumunta si Alvin sa apartment para patunayan daw na nag-iinarte lang ako. Nag-inuman kami habang bukas ang ilaw sa sala. Hintayin natin mag 12:00, sabi niya. Pagdating ng 11:58 PM, wala pa rin. Natatawa na siya. Pareho kaming napalingon. Kusang bumukas ang TV. Static. Nawala ang ngiti ni Alvin. Pre? Hindi ko siya sinagot. Dahan-dahan kaming lumapit at doon namin nakita yung babae. Mas malinaw na ngayon. Nasa loob ng static na screen. Nakalugmok. Basa ang buhok. Tapos, unti-unti siyang tumingala. Hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Kulay itim ang mga mata niya at diretsyong nakatingin sa amin. Biglang lumakas ang static
Nag-flicker lahat ng ilaw. Sabay gumalaw ang babae. Palapit. Gumagapang mula sa loob ng TV. Putang ina pre, patayin mo, patayin mo. Inablot ko ang remote pero ayaw gumana. Biglang may malakas na katok mula mismo sa loob ng screen. Parang may gustong lumabas at doon namin narinig mahinang boses ng babae. Tulungan mo ako. Biglang nag-blackout ang buong apartment. Namatay lahat, pati ang ilaw. Parang nawalan ng kuryente. Total na dilim. Naririnig lang namin ang static. At may tunog ng basa na parang may gumagapang sa sahig. Palapit sa amin. Nanginginig na si Alvin nun. Andyan na siya pre. Pagbalik ng ilaw, nakita naming bukas pa rin ang TV. Pero wala na ang babae. Static na lang ulit. Hinihingal kaming dalawa. Dapat itinapon na namin agad nun. Pero gusto ko ng proof. Gusto kong malaman kung ano talaga yun. Kaya kinabukasan ng gabi, sinubukan kong i-record gamit ang cellphone ko habang bumubukas ang TV. Pagdating ng alas 12, bumukas ulit ito. Nasa screen na naman ang babae. Halos dikit na ang mukha niya sa salamin. Habang nanginginig ako, tinutok ko ang camera ng cellphone. At doon nangyari ang pinaka nakakatakot. Biglang namatay ang audio sa paligid. Parang walang hangin, walang tunog, tahimik lahat. Pero sa cellphone, may boses, mahina. Parang nasa tabi ko lang. Ibalik mo ako. Nanlamig ang buong katawan ko. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone at sa refleksyon ng TV, may nakatayo ng babae sa likod ko. Hindi na siya nasa screen. Nasa likod ko na. Paglingon ko, wala. Pero biglang bumukas at sumara mag-isa ang pinto ng kusina. Doon ako tuluyang nataranta. Tinakbo namin palabas ang TV kahit madaling araw. Halos mabitawan namin sa sobrang takot. Dinala namin yun sa basurahan sa kabilang kanto. Iniwan namin doon ng walang sabi-sabi. Pag uwi namin, wala ni isa sa amin na nagsalita. At pagdating ng kinabukasan, nadaanan namin ulit yung basurahan. Wala na yung TV. May dalawang basurero kaming nakitang nagtatawanan habang sinasakayon sa kariton. Uy, ayos pa to ah. Pwede pa to sa bahay, sabi nung isa. Nagkatinginan kami ni Alvin, pero wala kaming sinabi. Tahimik lang kaming umalis. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng lumang CRT TV na may static screen, naaalala ko yung mukha ng babae. Mahilig talaga ako mag-camping at mag-hiking, lalo na sa mga bundok na hindi masyadong dinadayo ng mga tao. Para sa akin, mas masarap sa pakiramdam yung tahimik lang ang paligid, walang signal, walang sasakyan, puro buhangin at mga puno lang ang kasama mo. Isang weekend, nagplano kaming magbabarkada na umakyat sa isang bundok para mag-camping sa tuktok. 5 kaming lahat. Maaga kaming umalis ng Maynila para makarating sa paahan ng bundok bago pa magtanghali. Sa una, maayos naman ang lahat. Maganda ang panahon at malinaw ang daanan. May guide sana kaming kukunin pero sabi ng isa kong kaibigan, kaya naman daw namin dahil may trail naman na susundan ng karamihan ng hikers. Bandang hapon, nagsimula ng parang maging makapalang gubat habang paakyat kami. Doon na rin ako medyo nahuli sa grupo. Hindi naman ako totaling napag-iwanan. Minsan lang talaga ako humihinto para uminom ng tubig o magpahinga sandali. Sanay naman ako sa hiking kaya hindi ako masyadong nag-alala. Mauna na kayo, hahabol na lang ako, sabi ko sa kanila habang nakaupo ako sa isang malaking bato. Tumango lang sila at nagpatuloy sa pag-akyat. Akala ko ilang minuto lang ang lilipas bago ko sila maabutan. Pero doon nagsimula ang kakaibang nangyari. Pagkatapos ko magpahinga, tumayo ako at nagpatuloy sa trail na dinadaanan nila.
Sa una, malinaw pa ang daanan. Pero habang tumatagal, napansin kong parang iba na ang itsura ng paligid. Mas makapal na ang mga puno, mas malamig ang hangin, at parang wala na akong naririnig na kahit anong ingay, kahit kuliglig o ibon. Huminto ako sandali. "Guys?" Tawag ko. Walang sumagot. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Iniisip na baka nauna lang talaga sila ng malayo. Makalipas ang ilang minuto, napansin kong parang hindi na ito yung trail na dinadaanan namin kanina. Mas makitid ang daan at parang mas matagal nang walang dumadaan doon. Doon na ako kinabahan. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag sa mga kasama ko. Pero walang signal. Habang naglalakad ako, napansin kong unti-unting nagiging maliwanag ang paligid kahit papalapit na ang gabi. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero habang patuloy ako naglalakad sa makapal na gubat, napansin kong may liwanag na nanggagaling sa unahan. Parang ilaw ng mga bahay. Lalo ako nagtaka dahil sigurado akong walang barangay o kahit anong komunidad sa gitna ng bundok na yon. Pero malinaw ang nakikita ko. Mga ilaw, maraming ilaw. Nang makarating ako sa dulo ng makitid na daan, tuluyan akong napahinto. Sa harap ko, may isang bayan. Hindi maliit na kubo o iilang bahay lang. Isang buong lugar na parang lumang baryo. May mga bahay na gawa sa kahoy, may mga ilaw sa bintana, at may ilang taong naglalakad sa kalsada. Napakunot ang noo ko sa pagtataka. Paano nagkaroon ng ganito dito? Bulong ko sa sarili ko. Habang nakatayo ako doon, may isang matandang lalaki na napansin akong nakatayo sa may pasukan ng bayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. "Dayo ka?" sabi niya. Hindi yun tanong, parang sigurado siya. Tumango ako. "Naligaw lang po ako sa bundok," sagot ko. Matagal niya akong tinitigan. Tapos sabi niya, "Halika, magpahinga ka muna." Hindi ko alam kung bakit, pero parang biglang nawala ang kaba ko. Parang normal lang ang lahat. Parang simpleng baryo lang na nadaanan ko. Sumunod ako sa matanda papasok sa bayan. Habang naglalakad kami, napansin kong may mga tao na nakatingin sa akin. Hindi sila nagsasalita, tahimik lang silang nakamasid. Parang pinag-uusapan ako gamit lang ang mga mata nila. Dinala ako ng matanda sa isang bahay na gawa sa kahoy. May isang babae sa loob na agad naglatag ng pagkain sa mesa. "Alam kong pagod ka sa biyahe. Maghapunan ka muna," sabi ng matanda. Doon ko napansin ang pagkain sa mesa. May ulam, may sabaw, at may isang mangkok ng kanin. Pero kakaiba ang kulay nito. Hindi ito kulay puti. Kulay itim. Habang nakatingin ako sa mangkok, napansin kong nakatitig sa akin ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Parang hinihintay nila kung kakain ba ako. At hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko na nagsasabing, huwag kong gagalawin ng pagkain yun. Nakatitig lang ako sa mangkok ng kanin sa mesa. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong kinilabutan. Parang may kung anong nagsasabi sa loob ng utak ko na huwag kong kainin yun. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo sa harap ko ang matandang lalaki, habang ang babaeng naglatag ng pagkain ay nakatayo sa gilid ng mesa. Napansin kong nakatingin sila sa akin. Hindi lang sila, may ilang tao pa sa loob ng bahay na kanina ko lang napansin. Tahimik lang silang nakaupo sa sulok, nakamasid sa akin, parang may hinihintay sila. "Alam kong pagod ka sa biyahe," sabi ulit ng matanda. Mahinahon ang boses niya. "Kaunting kain lang." Dahan-dahan niyang itinapat palapit sa akin ang mangkok ng itim na kanin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang pakiramdam na yon, pero sigurado akong may mali. "Pasensya na po, hindi po kasi ako gutom," sabi ko at pilit nang umiti. Sandaling natahimik ang buong bahay. Napansin kong unti-unting nawala ang ngiti ng matanda. Tumingin siya sa ibang tao sa loob ng bahay. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa akin.
Hindi ka kakain? Tanong niya. Umiling ako. Tubig na lang po sana. Ilang segundo siyang nakatitig sa akin. Parang sinusuri niya ako. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Kung ayaw mo, hindi ka namin pipilitin. Sabi niya pa. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may biglang gumaan sa dibdib ko nang sabihin niya yon. Tumayo siya mula sa upuan. Halika, hindi ka dapat manatili dito ng matagal. Nagtaka ako. Bakit po? Tanong ko. Lumabas lang siya ng bahay at sinenyasan akong sumunod. Habang naglalakad kami palabas ng baryo, napansin kong nakatingin pa rin sa akin ang mga tao sa paligid. Tahimik lang sila, walang nagsasalita. Parang sinusundan lang ako ng mga mata nila habang papalayo kami. Pagdating namin sa dulo ng baryo, tumigil ang matanda. Sa harap namin ay ang makapal na gubat na dinaanan ko kanina. Diretso ka lang dyan. Makakabalik ka na. Sabi niya habang tinuturo ang madilim na daanan. Nagtaka ako. Hindi niyo po ako sasamahan? Bahagya siyang ngumiti. Hanggang dito lang kami. Bago ako umalis, napatanong pa ako. Anong lugar po ba ito? Ilan segundo siyang natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi mo na kailangan malaman. Basta tandaan mo. Saglit siyang natahimik. Buti na lang, hindi ka kumain. Hindi na siya nagsalita pa. Daan-daan siya naglakad pabalik sa baryo. Ako naman ay nagpatuloy sa gubat. Ilang minuto lang ako naglakad nang biglang nagbago ang paligid. Parang biglang lumitaw ang gubat. Narinig ko ulit ang mga ibon. Narinig ko ang hangin sa mga dahon. At maya-maya, may narinig akong mga boses. Ken! Kenneth! Mga kaibigan ko. Bigla ako napahinto. Maya-maya, lumabas sila mula sa kabilang trail habang nagmamadaling lumapit sa akin. Halos yakapin nila ako. Saan ka ba galing? Sabi ng isa sa kanila. Naguguluhan ako. Sandali lang naman ako nawala sabi ko. Napatingin silang lahat sa akin na parang hindi makapaniwala. 3 araw ka nang nawawala. Ha? Imposible. Saglit lang naman ako naglakad Pero seryoso ang mga mukha nila. 3 araw kami naghahanap sa'yo. May mga ranger na kaming tinawag. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin dahil sa isip ko parang 1 oras lang ang lumipas mula nang mahiwalay ako sa kanila. Pero matapos yun, bumaba na kami ng bundok. Hindi ko na kwento ang tungkol sa baryong nakita ko. Pero may isang bagay na paulit-ulit na pumapasok sa isip ko. Yung mangkok ng itim na kanin sa mesa at yung sinabi ng matanda bago ako umalis. Buti na lang, hindi ka kumain. Dahil hanggang ngayon, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin kung kinain ko yung pagkain na yon.